morning mga ka-builders. Ayan, isa na naman pong magandang panahon. So, siguro isang magandang biyaya ang nasa atin ngayon. So, siguro magtataka kayo mga ka-builders. Iba yung background ko, no? Gawa nga po ng, kaya po mayroon tayo nito dahil nga po doon sa concern natin doon sa ating mga tauhan na naka-stay in. So, hirap sila doon sa mga kanilang pangangailangan at lalong nakiking malaki ang gastos nila. So tayo naman, gawa nga ng mahal natin yung mga tao natin at kailangan i-maintain nila, i-maintain natin yung mga pangangailangan nila. So kaya na-provide natin ito. Nang sa ganun po, kahit papano, wala na sila masyadong iniisip doon sa mga pangangailangan nila na kung saan sila kukuha. Kung mayroon mang malapit, siguro hindi nila afford yung paninda. Gawa nga po nang nagrereklamo rin sila sa amin na boss, kailangan advance dahil nga sa yung pangangailangan nila kailangan masustentuhan. So ayan mga ka-builders. So ngayon po yung pag-uusapan po natin ngayon ay dito po sa bago naming project. Ito po inner unit siya ng iba po yung kanilang developer. So matagal na panahon na po, halos 30 years, 20 years. So wala na po kaming permit na pre-provide at direct construction na po. So ito po ang nagiging problema po kasi nito, kaya po ipina-renovate ng may-ari sa full renovation dahil nga po sa yung Puso Negro po nila. Nandoon po sa likod. So nagkaroon po ng problema. Hindi na masipsip at nagkaroon ng mga baras. So lahat ng at isa pa yung slope ng tubig niya papunta sa likod, yung slope ng bubong. So yung kanyang gutter halos doon rin pumupasok. So nagkakaroon pagka umuulan, nandoon lumalabas sa CR. So yun ang napakalaking problema. Kaya ito ngayon ang naging problema na o naging pag-uusap namin ng may-ari, babaguhin yung style ng bubong niya, yung slope niya. So dito na ilalabas sa harapan. So alam naman po ninyo mga ka-builders kung ano yung itsura ng mga row house. Wall to wall po siya, hindi po siya single detached katulad na mga nakikita po yung dati nating mga nirenovate. Alam nyo kung ano itsura ng single detached. May sarili pang property. So ito po ay row house na Ciudad Verde. Ayan. So ang gagawin po natin dito ay i-demolish natin ang buong bahay. So bago ko may kwentong lahat, panoorin na lang po ninyo yung aming site visit at saka yung aming paggawa na. Okay? Ayan mga ka-builders. So ito na nga po yung ating site visit. Ayan. So napakaganda po ng kanyang labas. So ngayon, ito po yung i-demolish natin. Ayan, lahat po ng bubong na yan ay babaguhin. So, maging ito pong tiles na to, mawawalan po ng silbi ito dahil tatanggalin namin po lahat at talagang ipo-full renovation, imo-modern design natin. So, yan, lahat ng nakikita po ninyo sa loob, lahat po yan tatanggalin. So, talaga ang mangyayari dyan, i-clear natin lahat ng partition na yan. Kung ano po yung nakikita nyo dyan, so useless na po, kumasan wala ng pakinabang. Ayan, babaguhin na po natin lahat yan dahil nga po ang naging problema nga po nitong bahay na ito ay yung dito sa bandang likod, dahil nga po yung slope ng bubong nito ay papunta dito sa likod, yung inner gutter na tinatawag. So doon sa mga maalala ko po, doon sa mga nagpapagawa po nung una, so siguro po ang nangyayari kaya yung iba, yung design po ng ibang ginagawa namin dati na may inner gutter sa likod ay dahil nga po sa ang nagiging problema niyan sa pagkuha ng permit na hindi pwedeng itaas yung likod at idadalhin sa harapan yung gutter. So iba po dito po sa part na to ng bagong renovation namin, dahil dito wala na po kaming mga permit o yung may-ari wala na mga permit na nilakad. Basta po yung Homeowners and Developer Corporation, yung homeowners nila,
ay approve po yung pagpaparenovate. Ayan. May permit po sila, nagbabayad sila ng dues ng HOA, wala pong problema. Ayan. So, ayan. Ito na nga po yung unang araw ng paggawa namin. Ayan. So, itong harapan na to, mananatili siyang ganyan. So, ang magiging problema namin, itong loob, ididemolis namin lahat. So, ito yung unang araw ng aming paggawa. Ayan, binakbak na namin ang kesame. Ayan siya. So, kung makikita po ninyo, yung existing house o yung dating bahay niya, ganyan po siya. Yung pinakabubong niya. Ayan. So, tinanggal na namin ang kesame. Tapos, tinanggal na rin namin yung bar counter doon sa dulo, sa likod. Ayan, pati yung cabinet na yan. Talaga, kung makikita po ninyo, dahil nga po sa dito sila nagkakaroon ng problema. Ayan, itong part na to. Kaya ang gusto ng may-ari, dahil nga po sa mababa na yung bubong dito, at nasa likod pa yung gutter, ang gusto ng may-ari ay maitaas na yan. At sa harapan na po yung magiging gutter niya. Ayan. So, ito na po yung pangalawang araw namin. Dahil nga po itong likod na ito, yan sa flooring po niya ay nagbabaha. Yan yung CR na yan. So, diyan na po lumalabas yung tubig dahil barado na po yung daan papunta dito sa kanal. Siguro nga po, ang nangyayari din, wala siguro nga clean out, yun. Kaya, yun ang mga babaguhin natin dito sa pagre-renovate natin. Na kung sakali magbara, kailangan may clean out siya, para po sa ganun, ay pwedeng ayusin para sa maintenance. Ayan. So, ito na po yung pangatlong araw namin. Ayan. Naguhukay na po kami. Kailangan rin po namin kasi magkaroon ng pundasyon. Gawa nga ng ito po yung existing house. So, yung wall po niya ay partition lang doon sa kabilang unit. Dahil nga po ito ay row house, so itong wall na to, pinaka-partition po yan. So, maglalagay po kami ng sariling poster yan. So, hindi na po kami mag-a-additional ng wall yan. So, ang gagawin lang po namin, poste, tapos magta-tie beam kami sa ilalim at magbi-beam kami sa gitna. Para nang sa ganun po ay may control po siya na hindi po mag-collapse yung wall na yan papunta dito sa ginagawa namin. So magkakaroon kami ng beam sa gitna, magiging suporta yan. Yan. Yun ang magiging suporta po ng ginagawa namin. So ayan, at tayo nakapagpa-deliver na rin pang-apat na araw. Nagpa-deliver na po tayo ng mga materyales at naghahanda na po para doon sa gagamitin natin para sa mga poste. Yun. Ito po ay nasa 500 hollow block na po. Yung 500 at 300 hollow block lang muna yung in-order namin dahil wala kaming space para doon sa paglalagyan ng mga gamit. Ayan. Yung material o yung mga panambak naman po, meron kaming mga paglalagyan yan. Yun. So, ito na po, yung panlimang araw. Halos 1 linggo na po yung trabaho namin. Wala kaming ginawa, kundi maghukay, maghukay ng pundasyon, maghukay ng mga paglalagyan ng parilya para sa pundasyon niya. Yun. So, ito naman po mga ka-builders, ito po yung paglalagyan namin ng CR. So, kailangan hukayin namin yan at ibababa namin ng bagya. Dahil doon po, dito sa part na to, 2 kwarto po yan. Yung dating CR, mawawala na po yan. At i-kwarto na po ito, magiging room. Yan. So, kailangan itong lahat malinis, maayos na. So, kaya kailangan unahin muna namin ang pagpuposte rito, magpapartisyon, and then maglalagay po kami ng biga. So magkabilang gilid yan dahil nga po sa wall to wall po ito, hindi kami pwedeng magpatong po doon sa wall partition niya ng bawat unit. Hindi namin pwedeng ipatong po doon yung asintada. So maglalagay kami bandang itaas ng sariling asintada. So kaya kailangan natin gumawa ng beam. Yan. So yung pangandang itaas po niyan ay liliit po talaga yung sukat.
So mababawasan po siya ng 20 cm gawa nga po ng additional namin na firewall. So magkakaroon ng sariling asintada. Ayan, dito sa baba naman po, ayan, yung asintada namin, nagkaroon po kami dyan ng tie beam. So ang ginawa lang po namin tie beam dyan ay yung parilya lang. So hindi naman kami nag-beam ng talagang standard na ginagawa ng beam dahil nga po sa ito naman i-partition lang. Wala naman pong load na bibit-bitin. Ayan. So pangkaraniwan, ganyan naman po talaga yung ginagawa kapag sa mga type ng bungalow house at hindi naman po kailangan ng second floor. Okay? At wala naman pong plano yung may-ari na ipa second floor po yan. So okay na po daw yun. Ganyan. Dahil kumbaga sa budget ang pinag-uusapan. Ayun. Dahil nga po sa totoo lang, itong kontrata po na ito o yung project po namin na ito ay nakadepende po kami sa budget. Hindi po kami nakadepende doon sa design o sa finish ng bahay. Basta kung hanggang saan lang po yung magiging budget niya, doon lang po kami. So kaya ginagawa namin yung pinakamatibay na paggawa o yung maayos na trabaho nang sa ganun po, kung sakasakali man, wala na kailangang ayusin pa, kung ano yung matitirang trabaho na babadgetan, yun na lang po. Okay. So, ayan mga ka-builders, ito yung pang-anim na araw kapag asinta na kami. Yan. Ito po yung magiging partition doon sa 2 kwarto. So, dyan sa gitna na yan, yung magiging hallway o daanan doon sa 2 kwarto sa pagitan po niyan na maghihiwalay po siya at maghaharap po yung kanilang 2 pintuan. So, ayan, mayroon tayong poste. 3 poste po yan na ginawa natin para dito sa existing house. Ayan. So, ang naging poste po niyan, dahil nga po doon sa extension sa likod ay mayroon din poste. So, doon magpapatuloy tayo at magpapatong po tayo doon para naman doon sa magiging pinakataas ng bubong niya. So, halos mahigit 2 metro po ang magiging tibong niya para sa slope papunta doon sa harapan niya. Ayan. Tinanggal na rin natin yung parte sa division ng CR. So, napakarami po talagang debris o panambak na inalis namin dito. So, ang nangyayari, binubuo, ginigiba, ayun. O yung ginigiba muna at saka ibinubuo namin. So, siguro doon sa budget, malaki-laki na ang mauubos namin dito dahil po pati yung pagpapahakot namin ng debris o yung mga panambak, kasama na rin yan sa budget. Ayan. So, mga ka-builders, ang babaguhin po namin dito ay yung Puso Negro. Kaya yung dating Puso Negro po na yon, hindi na po namin gagalaw, hindi na po namin magagalaw o malalagyan ng doon itatapon dahil nga po doon sa likod po yun. So ngayon, dito po kami sa harapan maghuhukay ng Puso Negro at babaguhin na po namin. So kung alala po ninyo, yung Puso Negro po doon ay may pasingawan po, so hindi po namin yung tinakpan dahil gawa nga po na yung gas na sumisingaw doon ay magkakaroon ng komplikasyon sa flooring. So, pwedeng sumabog yun o pwedeng mabiyak yung flooring sa unti-unting pag-expose ng gas. So, kaya kailangan yung pasingawan na yun ay mananatiling open siya sa taas. Ayun. Ayan. So, mga ka-builders, hanggang dito muna tayo. Halos sa 10 araw na itong trabaho na to. So, doon sa mga subscriber ko, at sa mga bago kong nakakapanood ng aking video o ng aking channel, please subscribe naman po at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated o gusto nyo mapanood yung mga dati ko pang video at kapulutan nyo ng idea. Okay po, hanggang sa susunod po at magkita-kita tayo. Salamat po.